Nasa 68% ng kabuang registered voters ay mga millennial at Gen Z, batay sa datos ng Commission on Elections o COMELEC. At kabilang po dyan ang halos 3 million newly registered voters. May kakayahan kaya ang bilang na yan para baguhin ang kasalukuyang political landscape ng bansa? Alamin sa special report ni Darlene Cay. Higit pa sa pinakamahirap na exam ang kailangang sagutan ng 20 taong social work student na si Gail. Ito ang kauna-unahang eleksyong lalahok siya bilang registered voter. Sinisiguro ko po na kabisado ko yung mga pangalan ng iboboto ko. Siguro matagal na paghahanda po siya kasi bago pa man po yung taon na to, nagre-research na po ako kung sino po yung mga iboboto ko. Sa totoo lang ay halo-halo raw ang kanyang nararamdaman mula pa noong magparehistro siya para bumoto. Halo-halo po siya, na kaba, na excitement, tsaka takot din po. So siguro yung takot ko po na baka yung kapasidad ko na bumoto, baka gamitin po siya ng ibang tao para ma-advance yung mga personal nilang interest. Pero at the same time, excited din po kasi naniniwala po ako na may kapangyarihan pa rin po yung boto ko. Pero kahit may halong kaba ay nangingibabaw daw kay Gail ang kagustuhan niyang sumali sa eleksyon. Bilang panganay na anak ng seafarer at housewife, pumili siya ng mga kandidatong nagustuhan niya ang plataporma tungkol sa OFWs, kababaihan at kabataan. Isa si Gail sa halos 2.8 million na mga bagong botante o new registered voters para sa eleksyon 2025 base sa datos ng COMELEC o Commission on Elections. 4% sila ng kabuuang bilang ng mga rehistradong botante para sa eleksyon 2025. Maaring maliit na bilang yan kung titignan ng kabuuan, pero malaki raw ang nagagawa ng bawat boto ng first-time voters ayon sa LENTE o Legal Network for Truthful Elections. Nagmamatter yan lalo na in a senatorial election. Nagmamatter yan sa sinong pwedeng manalo from the positions 9 to 12. Again, at the local level rin, kasi sa local level ay tight, ang contest ay malaki ang role ng bilang ng kabataan. Karamihan naman sa kabuuang bilang ng mga bagong botante ay Gen Z. Mahigit 80% ng first-time voters ang Gen Z o edad 18 to 28. Actually, yung mga baguhan, bata, bagong botante, yan yung may galit, yung may anger, may angst. At therefore, may lakas ng loob na sabihin, ano yung gusto ko? So power yon, it's a power base. Kung titignan ang kabuuang bilang ng mga botante, karamihan sa mga rehistradong botante para sa eleksyon 2025 ay millennial at Gen Z. Sa datos ng GMA News Research, 68% ng registered voters para sa eleksyon 2025 ay nasa edad 18 hanggang 44. Yan ay 7 sa kada 10 taong boboto ngayong eleksyon 2025. Sa kabuuan, mga millennial at Gen Z din ang bumubuo ng karamihan sa mga Pilipinong nasa voting age o nasa edad na para bumoto ngayong eleksyon 2025. At kung ikukumpara noong 2022 elections, tumaas pa ng higit 10 milyon ang mga Pilipinong nasa edad na para bumoto. Sila ang mga inaasahang bubuo sa mga boboto sa mga susunod pang eleksyon. Yung bagong sumisibol na botante, napakahalaga na sila may sarili silang isip, paninindigan, kung sinong gusto nila at sinong pinaniniwalaan nila ay baliwalain yung, yun din naman ang mag-rule. Yung ganong klaseng thinking, baka may pag-asa pa doon. Ano? So palagay ko ang pag-asa andun talaga sa mga bago. Sino po ako para sumuko, di ba? And sa tingin ko po yung pagboto ko, yung pagsuporta ko po sa mga advokasya ng mga kandidato na nagmumula po sa mga hanay nila o sa mga komunidad po nila, yun po yung alay ko o siguro yun po yung magagawa ko bilang kabataan. Kada eleksyon, maraming kandidatong nangangako na wawakasan nila ang kahirapan, kakulangan sa edukasyon, krimen at marami pang ibang problema ng bansa. Aminin na natin, wala pa rin natatapos sa mga problemang yan. Pero kung lahat tayo ay susukong umasa sa pagbabago, ano ang mangyayari? Nararamdaman natin kahit papaano, kahit mahirap na makita yung malaking pagbabago, but we see every election cycle na may maliit na pagbabago. Ikaw,
Bakit ka boboto? Para sa aking pamilya at para sa bayan. Para yung mga magiging anak ko, maging maganda yung kinabukasan nila. Para sa future po. Para sa ikabubuti ng bayan. Boboto ako para sa taong bayan at para sa malinis na eleksyon. Kada eleksyon ay padagdag ng padagdag ang mga Pilipinong pwede nang bumoto. Nasa kamay ng mga tulad ni Gail ang kapangyarihan at responsibilidad na gumawa ng mas matalinong mga desisyon kaysa sa mga nauna sa kanila. Para sa mas magandang bukas, para sa Pilipinas. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.